Dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin na kami muli ay makapanambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Gabayan niyo po kami at patuloy na patawarin sa lahat ng mga kasalanang nagawa namin sa inyo at maging sa aming kapwa upang patuloy ng bawat isa sa amin ay magbigay kaluguran sa inyo sa umagang ito. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
Glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For he is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne. And unto him we lift our hearts in praise. The Lamb upon the throne. Dakilang Diyos na magulang naming lahat, kami po ay lumalapit sa inyo na may buong pagpapakumbaba. Kinikilala ka namin bilang Diyos at tagapagligtas at wala kaming magagawa kung wala ang inyong tulong. Lumalapit po kami sa inyo sa umagang ito upang itaas sa inyo ang aming mga kahilingan sapagkat kami ay naniniwala na ikaw ang aming dakilang Diyos na may tainga na nakakarinig, may mga mata na nakakakita at may puso na nakakaramdam sa aming sitwasyon sa mga sandaling ito. At nang ayon sa inyong kalooban, inyo pong ipagkaloob kung ano man yung nararapat para sa amin. Unang-una, tinataas namin ang aming bansa. Tulungan po ninyo ang aming Pangulo sa kanyang mga desisyon para sa ikauunlad ng aming bansa. Sa kinakaharap na krisis ng aming bansa, O Diyos, ikaw po ang aming inaasahan na sasaklolo. Gabayan niyo po ang aming pamahalaan, ang mga namumuno. Patuloy niyo pong pangunahan, O Diyos. Pinadalangin din po namin sa mga sandaling ito ang mga frontliners namin, ang mga doctors, ang mga nurses na patuloy na nag-aalay ng kanilang buhay para sa paglilingkod sa aming kapwa sa kabila ng pandemya. Ingatan ninyo sila at huwag pababayaan. Patuloy na ipagkaloob sa kanila ang kalakasan na kanilang kailangan sa araw-araw. Dinadalangin po namin ang lahat ng mga simbahan na patuloy niyo pong gabayan. Hindi po maging hadlang ang pandemya sa pagpapalaganap ng inyong mensahe ng kaligtasan. Patuloy na gamitin at ingatan ang inyong mga manggagawa na itinatalagan niyo po sa bawat lugar sa anumang sulok ng aming mundo. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang mga may karamdaman, ang mga may sakit ng COVID-19 na inyo pong hipuin ng inyong dalawang kamay
ang bawat isa sa kanila. Ipadanas ang inyong kaaliwan, higit sa lahat ang kagalingan na kanilang kailangan. Dalangin din po namin ang aming konferensya, patuloy na pagpalain at patatagin, maging ang MPC Group, ang NAIC, ang syudad, at ang Concho Multiplication Presbyterian Church ay inyo pong pagpalain at patuloy na tugunan ang pangangailangan ng inyong simbahan. Dalangin din po namin maging ang aming Missionary Joseph, Pastora Paula, ang kanilang mga anak, mga apo, ay inyo pong ingatan at pagpalain. Sa lahat ng miyembro ng Concho Multiplication Presbyterian Church, dalangin ko ang inyong paggabay, pag-ingat, at pagtugon sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ito po ang aming samang dalangin ng may buong pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Snow is sparkling down from heaven, and the rivers running to the sea, till the end of time forever. You're the only love I'll need. In my life, you're all that matters. In my eyes, the only truth I see. In my hopes and dreams have shattered. You're the one that's there for me. When I found you, I was blessed. And I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I'd be lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When you caught me, I was falling. Your love lifted me back on my feet. It was like you heard me calling, and you rushed to set me free. When I found you, I was blessed. And I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I'd be lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's so brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When I found you, I was blessed. And I will never leave you. I
I will at the day I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible because of you. It's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. I can't imagine me without you. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Ang teksto po na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Salmo 121 na nagsasabing, "Doon sa mga burol, ako'y napatingin, saklulos sa akin, saan mang gagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw, kung sa gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Saan man naroroon, ika'y iingatan. Di ka maano kahit na kailan." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, salamat sa pagkakataong ito na kami muli ay makapakinig ng inyong banal na salita. Pagkaloob sa amin ang kaalaman, ang karunungan na nagmumula sa inyo, upang patuloy namin na maisabuhay ang mga salitang aming mapapakinggan sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Kalahating taon na po ang lumipas mula nang magkaroon ng pandemya. Alam kong ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang karanasan dala ng pandemyang ito. Maaaring ang iba sa atin ay naghihirap physically. Dahil kung atin pong titingnan sa telebisyon, may mga taong may mga karamdaman, ngunit mas pinili nila ang mamalagi na lamang sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa tinatawag na COVID. At yung iba naman ay nagnanais na magpagamot, ngunit hindi nakatanggap ng kaukulang paggagamot. Dahil nga po, punuan ang mga hospital, ang iba po ay nahihirapan financial, kaya yun po yung naging karanasan nila. Ang iba naman po ay naghihirap paano makaraos sa araw-araw, paano matugunan ang mga pangangailangan at iba pa. Ang iba naman ay naghihirap emotionally dahil nag-aalala sa kung ano na ang magiging buhay kung magpapatuloy ang pandemya. Paano na ang mga bata? Paano na ang trabaho? Paano na tayo? Ang iba naman ay nahihirapan spiritually dahil sa mas nakatuon sa mga pagsubok ang mga mata, nakatuon sa mga kahirapan ang kanilang paningin, imbis na mas lalong kumapit sa pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Lalong-lalo na sa ating sitwasyon ngayon na hindi muna pinahintulutan ang regular na pagbubukas ng ating mga simbahan para sa kapakanan po ng lahat. Ngunit sa kabila nito, alam kong ramdam natin ang kamay ng Diyos na inaabot tayo at hindi pinabayaan sa ating paglalakbay, sa ating pakikibaka sa araw-araw, sa kabila ng pandemyang ating hinaharap. Dahil ika nga, may Diyos sa kabila
ng lahat ng pinagdadaanan natin. At ito po ang tema na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. May Diyos sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Ang Salmo 121 ay isa sa mga paalala mula sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating kapanahunan ngayon, na sa ating paglalakbay sa buhay na ito, maaaring may mga di inaasahang pagsubok pa na ating kakaharapin. Ngunit tayo bilang isang mananampalataya, patuloy at patuloy tayong sumampalataya at manalig sa ating Diyos, sapagkat ang buhay mananampalataya ay walang balikan, walang urungan. Ito ay tuloy-tuloy, go lang ng go hanggang sa marating natin ang hangganan. Sapagkat kung mas higit na pagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay na magpapahina sa atin, maaaring hindi natin marating ang hangganan na inilaan sa atin ng ating Panginoon. At kapag naniniwala tayo na may Diyos sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, makakaasa tayo na tutulungan tayo ng Diyos. Ito po ang ating unang punto. Tutulungan tayo ng Diyos. Ayon po sa verses 2 hanggang 4, ang hangad kong tulong kay Yahweh nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang tao ay humihingi ng tulong. Likas na humihingi ng tulong. Lalong-lalong na kapag nangangailangan. Lalong-lalo na kung mas matindi ang pangangailangan. At minsan, hihingi ng tulong kapag hindi na kaya kung sa sariling lakas o kakayanan lamang. Madalas din po nangyayari na kapag nasa mahirap na sitwasyon, kahit na ang mga mananampalataya, nauuna ang sariling kapamaraanan. At kapag hindi na kaya, saka pa lumapit sa Diyos. At minsan, nakatuon ang ating mga mata sa mga burol, kaysa mas mataas pa kaysa mga burol na walang iba ang ating Panginoon. Sapagkat natatakpan ang ating mga mata sa mga bagay na gumagambala at nagpapahina sa atin. Sa mga pangangailangan, sa mga suliranin, sa mga bagay na sa tingin natin na ito ang pinakamahalaga sa atin at iba pa. Ngunit ito'y ating pakaalalahanin. Ang sabi sa verse 2 to 3, ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising, na nangangahulugang nakikita ng Diyos ang lahat sa atin. Ang ating mga nararamdaman, ang ating mga hikbi, ang ating mga paghihirap, ang lahat sa atin, sapagkat siya ang Diyos na hindi tumatalikod sa mga nangangailangan at humihingi ng tulong sa Kanya. Ano lang ang dapat natin na gawin? Panghawakan natin ang pangako ng Diyos, na siya ang buhay na Diyos na tutulong sa atin. Tutulungan Kanya, kapatid, sa mga pinapasan mo ngayon. Tutulungan niya tayo magtiwala at umasa tayo sa Kanya. Pangalawa, iingatan tayo ng Diyos. Verses 5 to 8,
Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung sa gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Ang mga talatang ito ay palaging binabanggit ng mga devoted na mga Hudyo noong unang kapanahunan. Sa tuwing sila ay papasok sa kanilang mga tahanan maging sa kanilang paglabas. Ito po ay nagpapahayag ng kanilang pagkilala na ang Yahweh na kanilang pinaniniwalaan o ang Diyos ang siyang mag-iingat sa kanila. Ganoon din po kahalaga dapat sa atin ang pagkilala sa Diyos bilang nag-iingat sa atin. Sa totoo lang po, walang kasiguraduhan sa mundong ito, maging ang lahat ng ating mga pinagpapaguran at pinundar para sa seguridad ng ating kinabukasan ay hindi po kasiguraduhan na ito'y mananatili at mag-iingat sa atin dahil hindi natin alam ang bukas. Ngunit bilang isang mananampalataya sa ating paglalakbay sa kabila ng pandemyang nagpapahirap sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay, may maaasahan tayong Diyos na mag-iingat sa atin. Ayon sa sulat ng Salmo 66 verses 1 to 2, tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ating pakaalalahanin, tagumpay tayo dahil sa Diyos. Matagumpay tayo dahil ang Diyos ay kasama natin. At alam niya ang lahat ng detalye sa ating buhay. Siya ang Diyos na nakakaalam sa ating buong pagkatao. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang tanong, nahihirapan ka ba o nabibigatan sa mga pinapasan mo sa mga sandaling ito? Nanghihina ka ba o gusto mo nang bumitaw dahil sa tindi ng inyong pinagdadaanan? Malungkot ka ba o umiiyak ang iyong puso sa mga pasakit na nararamdaman mo? Mga minamahal kong kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Siya ang Diyos na tutulong sa atin at siya ang Diyos na mag-iingat sa atin upang maging matagumpay tayo sa ating paglalakbay sa buhay na ito at higit sa lahat sa ating pagsunod sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
Diyos na mapagpala, Diyos na mapagmahal, salamat sa katagumpayan ng aming pananambahan sa inyo sa araw na ito. Salamat dahil patuloy mo kaming pinaalalahanan na ikaw ang Diyos na sasaklolo sa amin sa lahat ng oras. At higit sa lahat, ikaw ang Diyos na patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming mga bagay na gumagambala sa amin. Ngunit salamat sa inyong grasya at habag na nagpapalakas sa amin. Sa mga sandaling ito, nilalapit ko po sa inyo ang mga prayer request ng mga kapatiran, ang buhay ni Sis Alona Habat. Patuloy niyo pong ingatan ang kanyang anak na nandun sa ibang bansa na si Andrea. Patuloy niyo po siyang gabayan at pagkalooban ng kalakasan sa araw-araw. Dinadalangin ko rin po ang kanyang mga mahal sa buhay sa Mindoro na ikaw ang Diyos na mag-iingat at magpala sa kanila. Dinadalangin ko rin po ang buhay ni Sister Robin Romo. Patuloy niyo po siyang gabayan at ingatan sa kanyang pagtatrabaho. Patulungan niyo din po siyang magbago sa kanyang buhay. Maging ang kanyang buong pamilya ay pagpalain mo at pagkalooban ang lahat ng kanilang pangangailangan. Dinadalangin ko rin po sa inyo, O Diyos, ang brother-in-law ni Sister Abigail na si Brother Erwin. Alam niyo po ang kanyang kalagayan. Patuloy na kalakasan at higit sa lahat kagalingan pisikal, emotional at spiritual ang igawad niyo sa kanya. Dalangin ko din ang provision mula sa inyo na ipagkaloob niyo po sa kanyang pamilya, O Lord, na maging ang lahat ng gastusin sa ospital, maging ang pambili ng kanyang gamot, kaya provide lahat. Dalangin ko din maging ang pamilyang Alibarbar na patuloy niyo po silang bigyan maayos at malusog na pangangatawan at patuloy niyo pong palalimin ang kanilang pananampalataya sa inyo. Ang lahat ng member ng CMPC, dinadalangin ko, O Diyos, na iyo pong ingatan at gabayan, iba man ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, patuloy niyo pong patatagin, higit sa lahat, pagpalain. Sa mga sandaling ito, O Diyos, nadalangin namin na sa linggong darating, kami inyong ingatan, patuloy na provision mula sa inyo ang aming inaasahan, at higit sa lahat, patuloy ka na gumabay sa bawat isa sa amin. Patuloy din po namin dinadalangin sa mga sandaling ito, nabuksan ninyo ang darungawan ng langit, patuloy na ibuhos ang inyong mayamang pagpapala sa bawat isa sa amin, sa aming buong sambayanan. At dinadalangin din po namin na patuloy niyo po kaming bigkisin ng inyong pag-ibig upang ang pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan ay mananatili bilang tanda na kami ay inyong mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.